Why do parents often feel lonely as they grow older? Ang masasabi ko dyan is, ngayon pa lang, nararamdaman ko na yung lungkot eh. Kasi nga, yung anak ko, si Sota, nasa abroad, pati pamilya niya, di ba? Minsan, tapos yung mga kapatid ko, may kanya-kanya na rin tinitira, may pamilya. So feeling ko, mag-isa ako. Ganun. So, Ganun talaga ano yun talaga eh. yung lungkot? At least ikaw, kasama mo yung anak mo pa Hindi, rin. kaso, pag Oo. yung pumasok na siya, the whole day na eh. Whole day na siya ngayon, mga classes niya. Ako hindi may iwan sa bahay. Ayun na, tatamaan na ako ng, sandali. Lungkot, di ba? Parang, andyan na yung, paano kaya pag mas tumanda pa ako? Yun. Di ba? Tama. Tapos nag-asawa tong anak ko. Pagkakataong ito ay may mga bisita tayo sa ating tahanan. Yun. Mga ka-homies natin na ating makakakwentuhan po na makapagbibigay inspirasyon sa ating lahat. Ayan. Our first guest, mga kaibigan, she is a motivational speaker, a dynamic host, and a passionate advocate for mental health and alopecia awareness, bringing inspiration, confidence, and purpose wherever she goes. Please welcome Miss Ellen Perez. Hello, Ma'am Yeah, Ellen! Ma'am Ellen. Nice Good to see you morning. again. Our second guest, Yan. meet Miss Sunshine Marie Sanchez, a dedicated virtual assistant, proud mother 5, and active community volunteer. Ayan, good morning, Ma'am Sunshine. Please, Good morning, ate. di ba ate na, di ba? Welcome po sa Ito ang Tahanan. Salamat po sa pag-invite. Ayan. And our third guest, mga kaibigan, please welcome Miss Armory Abrigo. Ayan. She's a proud Bulaqueña, a licensed professional teacher, healthcare virtual assistant, and guided by compassion, creativity, and perseverance. Good Si morning Ma'am po. Armory. Morning po. Okay, wag na natin patagalin pa. Okay, go ahead. Okay, ang ganda ng topic natin. Ito po yung question namin, ano? Bakit kaya maraming magulang ang nakakaranas ng lungkot habang sila'y tumatanda kahit buhay naman at successful ang kanilang mga anak? Ako siguro, napansin ko sa parents, na-experience nila yung walang time, yung sobrang busy natin. Talagang, syempre pag may pamilya na tayo, di ba, hindi natin sila nadadalaw. So yun, nakakalimutan natin minsan na kailangan natin silang pasyalan, puntahan, tsaka tanungin kung okay ka ba. Di ba? Kasi yun yung common struggle nila, yung hindi natin kinakamusta kung okay lang sila. May mga pinagdadaanan sila, hindi nila sinasabi yun. Kinikip lang nila sarili nila. Yun yung Totoo napansin yan. ko talaga. Importante talaga yung communication. Tinamaan ako dyan. Yung pagdalaw. Kasi si mama, malayo nga, nasa probinsya. Matagal ko nang hindi nakikita si mama. Sa phone lang. Kaya, miss na miss ko na siya. Ayan. Well, Mama, pero it will mahal na happen mahal kita. talaga. But I will see you. One of these days. Ayan. Okay, mga kaibigan, minsan kasi habang tayo abala sa pagbuo ng sariling buhay, hindi natin namamalayan na unti-unti silang naiiwan sa katahimikan ng bahay. Opo, kasi di ba pag pumasok na tayo sa trabaho, maiiwan silang mag-isa. So minsan isipin nila anong gagawin ko ngayon dito sa bahay? Parang yung mga anak ko pumasok na, nagtrabaho na, ako na lang nandito. So parang doon nila parang mafe-feel nila na lonely na ako na lang, parang hindi ko na, parang hindi, since matanda na, syempre dati nung kabataan nila, kapag nag-isa ka, labas, pasya, ganyan. Ngayon, syempre kapag tumatanda na, meron ng mga nararamdamang sakit, ganun. So, syempre pag wala ka ng kasama, yun na yung parang lumalabas yung sakit. Kasi ano yan kumbaga, hindi na nga kayo nakikita. So, make a way. Gumawa kayo ng paraan para magkita at magkausap naman kayo, di ba? Yun. Totoo, di ba? In a way na emotional tayo kasi yun nga, very valid. Bakit ba nalulungkot yung mga magulang pag sila'y tumatanda na? Unang-una nga, hindi kasi nararamdaman na nila na hindi na sila kailangan. Or hindi na rin sila yung parang napagtatanungan. Diba nung bata tayo, Mama, Papa, ano bang dapat kong gawin? Mama, Papa, ano bang dapat kong
pagdesisyonan o aralin, ganyan. Pero kasi pag matanda na sila, wala na tayong tinatanong sa kanila. Talagang kaya na natin yung sarili natin. Kaya talagang they feel they're not valid. They don't have any value, and they feel na aside from being alone physically, they feel talaga na wala na silang halaga. Kaya lalo silang nalulungkot. Ayan. Kaya nga, opo. Kaya yan, talaga tama naman lahat pong sinabi ninyo. Maganda talaga na bigyan natin sila ng time hanggat andyan sila. Quality time, 'di ba? Yun. Sabay kumain, bisitahin, dalawin, kakwentuhan. Kahit yun, yung social media, gamitin din nating magandang way, di ba? Kasi Opo. kagaya ng ginagawa mo, Tita Cynthia, nakakausap mo sila lagi through social media na nakikita mo sa video, nakakamusta. At malaking bagay yun para maparamdam natin sa kanila yung giving back of gratitude, love, and respect. Ayan. Kasi Importante minsan po yung yun, pag nakakausap mo yung magulang mo, kasi nga si Tito Efren, 'di ba? Sabihin na natin, 'di ba? They passed away already, your mother and father. So, sa mother ko nga siya na lang yung nandyan na bakit minsan napapatanong ako, bakit hindi ko pa siya madalaw, ganun. And one thing more, ma'am, di ba, importante talaga, as they say, sinasabi nga nilang, what do you call it, presence, sa Tagalog is presensya. Yun eh. Importante talaga Totoo. yun. Napakahalaga at yun nga, habang nandito pa sila at nakakasama natin, nakakausap, bigyan na natin yung best natin. Sa inyong experience naman po, sa inyong ating mga panauhin, ano po kaya ang mga sakit o lungkot na kadalasang hindi sinasabi ng mga magulang sa kanilang mga anak? Sa akin po siguro yung kapag yung naranasan ko kasi sa nanay ko, kapag yung may sakit siya, talagang parang iindahin niya lang. Hindi niya sasabihin na, Hindi niya sasabihin. opo, na Oh, ganito, masama yung pakiramdam ko, ganon. So parang sa akin, pag nakikita ko na medyo, kasi nanay ko masayahin eh. So kapag nakikita ko na medyo malungkot siya, or minsan hindi siya ganon na nagpapatawa, nagjo-joke, ganon, ramdam ko na kagad na may masakit pa sa'yo, may nararamdaman ka ba, ganyan. So parang, yun yung inaano ko na, pinipilit ko talaga palaging pakiramdaman yung nanay ko na, kasi syempre, yun nga, sa ngayon, syempre 65 na yung mother ko. Hindi natin alam kung hanggang kailan eh. So kaya hanggat maaari, kailangan yung presence, since kami naman ng mothers, medyo magkalapit lang yung bahay. So talagang, I'll make time na, pupuntahan ko, titingnan ko, kamusta, okay ka ba, ganun. Experience ko naman, hindi po kasi ako lumaki sa parents ko dahil namatay po yung mother ko nung baby pa ako. So, ako po lumaki ako dun sa auntie ko. Siya po yung parang nanay ko. So, nung mga times na buhay pa siya, so, sobrang, yung time, kahit na alam kong medyo masungit siya, kasi matandahan na, di ba, yung mga age na 70. So, alam mo yung kahit na anong moody niya, talagang dinadalaw ko talaga siya. Yung naisip ko ng bata ako, na nandun siya lagi sa akin. So gusto ko nung buhay pa siya na andun din ako hanggang doon sa kahuli-hulihang namatay siya. Nandun ako sa tabi niya. Hindi ko siya iniwan, basta gusto ko lang na nandun ako para sa kanya kasi nandun din siya sa akin all through my life. Meron din yung nararamdaman mo rin yung minsan iniisip natin mga magulang na siguro matanda na kasi ako, ganon. Kaya ganito na lang yung feelings natin na parang minsan ikaw na lang iintindi sa mga anak mo eh. Di ba? Sa amin nga ni Lard, I always make it a point na we keep on talking. Kasi pag tinamaan na ako ng lungkot, alam na niya tatahimik na ako. So, usap tayo. Kahit nonsense sa pinag-usapan. Basta mag-usap tayo. Yan lang. Totoo, kailangan yun, di ba? Kailan mawala yun eh. Parang gano'n. Pero once na nakausap nyo na, talagang napakasarap yung pakiramdam natin na andyan yung magulang natin malakas, walang sakit. Kasi minsan, nagkakaroon sila ng yung lalo na syempre pag tumatanda na,
yung self-pity ba, na minsan Yun ang mabigat. ang dami ko ng sakit, marami kong nararamdaman, hindi na ako naaalala. Minsan dumadating yung ganun. So, kailangan talaga yung presence pa rin ng mga anak na andyan tayo na we still care for them. Totoo. Napaka-importante yun, di ba? Eto na nga, nako! Tumulo na. Eto na nga, may mga Okay. pagkakataon na habang tumatanda ang ating mga magulang, parang bumabalik sila sa pagiging bata. Ayan. Nako, eto Maganda na, yan, ha? mas sensitive, Mas nako, mas emotional, minsan mas may makulit, di ba? At doon tayo sinusubok bilang mga anak. Siguro yung experience ko nung sa nanay and tatay ko, din kasi tawag ko sa kanila eh. Talagang masungit from dating sobrang bait, biglang laging galit, parang ikaw na lang yung sige, tahimik, hindi mo na lang siya papatulan kasi iniisip mo nung bata ako, pinagpapasensya sa kanya ako. Yun lagi yung mindset ko eh. Sa mga pagsusungit, sa mga parang galit. Di ba yung pumunta ka, oh, ba't ka nandito? Tapos pag umalis ka, oh, sige, tapos na kayo kumain, umalis na kayo. Mga ganyung eksena. Pero alam mo yung, alam niya na masaya siya kahit papaano. Kasi alam mo naman yung strong yung Sa totoo feature lang, niya, ano, diba? kunwari lang yung nagagalit-galitan. Pero deep in their hearts or, you know, masayang-masaya sila dahil nandyan yung mga anak niya, di ba? Opo. Sa akin naman po, talagang nagkukulit na sila. Yung mother ko po, gano'n siya kasi kami mag-asawa. Kunyari, aalis kami. Anak ko, asawa ko, aalis kami. Gusto niya, sama ako. Gusto niya palagi siyang kasama. Kasi sabi niya, noon naman palagi kitang sinasama. Yun Tapos yung ngayon, tinatawag na parang bumabalik sa pagkabata, Opo. di ba? gusto sama, ganyan. Oo. So, wika English, second childhood. Ayun, bumabalik sa pagka-childhood. Marami yan. Totoo yan, Oo. totoo yan. Paano natin ngayon nahaharapin ang ganitong season ng may compassion at patience? Sa akin po, kasi yun nga po, ang gusto lang kasi talaga ng nanay ko, yun nga, palagi siyang kasama pag aalis kami. So sige po, kasama ka. Hanggat kaya mo pa na makalakad ka pa, kaya mo pang sumama sa amin, sige, sama ka lang. So, kahit saan po ako pumunta, kahit dyan lang, gusto niya kasama siya. Punta lang ako palengke, halika na, sumama ka, ganon. So, yun na, masaya na siya doon. Oo. Kahit sa mga kuya ko, kasi may mga seniors na ako na mga kuya nun eh. Talagang inaaya namin sila, lalo na yung mga New Year. Kahit ayaw nila, yung parang gumagawa kami ng alibay, sila naman, ayoko kasi hindi na ako mahilig dyan sa mga ganyan. Parang, syempre, ang pinaka-importante, tanungin mo sila, kamustahin mo, tsaka ayain mo. Kasi yung time, yun talaga yung pinakamahalaga sa kanila. Yes. Sa totoo lang, mga kaibigan, maraming magulang ay hindi naghahanap ng kapalit. Makita lang nila ang kanilang mga anak ay masaya, magkakasama, at maganda ang naging buhay. Masaya kumbaga, na. kaligayahan na nila. Totoo yan. Diba? Nako, talaga naman, totoo yan. Na-appreciate ng ating mga magulang pag talagang naaalala natin sila. Alam mo, minsan totoo namang nakakaramdam silang masakit ang tuhod, masakit ang paa, masakit na yung likod, ganyan, di ba? Pero pag talagang yung nilalambing natin sila, gawin natin lambing way na, alika na, tara na, sama na sa amin, ganyan. At makikita mo yung enthusiasm nila at yung kasigasigan na nabigyan ako ng time, nabigyan ako ng napahalagahan ako ngayon, magkakasama kaming lahat at nag-i-enjoy. Kaya kahit na magsasabi silang hindi nila gusto lumabas, hindi nila na-enjoy na yung ngayong panahon ng ways of going out, talagang bigyan pa rin natin ng time to be with them. Ang importante, whether we're going out, nasa bahay natin, ang mahalaga na-express natin yung value nila, showing of our love, gratitude, and respect. Yung pag-honor talaga sa kanila na makasama sila at mapasalamatan sa buhay natin. Talagang masaya at napakahalaga.